Kamusta guys? Video natin today, mag-unbox tayo at review nitong Coolpad Cool 20 Android smartphone. Ito lang guys yung nakita ko available na model sa Coolpad na brand, pero panigurado magkakaroon pa tayo ng ibang model. Mura ko lang ito nabili at mataas yung processor niya kumpara sa ibang latest brand na same pricing niya. So unbox na natin to guys and tingnan natin kung maganda ba itong Coolpad na brand. Ito na siya guys, maliit lang yung box niya dahil walang kasamang AC charger dito. At nakakabit na yung jelly case sa mismong phone. Meron naman siyang kasamang SIM ejector pin at Type-C na cable. Sa right side nitong C20 ay volume buttons at power button. Sa left side naman ay merong SIM card SD card slot. Pwede rito either dalawang SIM or isang SIM tapos isang micro SD. Sa taas naman ay merong 3.5mm jack at sa bottom side ay may stereo speaker at syempre yung Type-C na port. Sa likod niya ay nandito yung flashlight at 48 megapixel camera ng phone. Meron siyang tatak na ARC-soft. Nakikita ko na to before sa surveillance camera, webcam at application ng PC. And astig yung back panel niya. Budget phone pero glass yung panel niya sa likod. So ayan guys, nakita na natin yung appearance ng phone. Start na natin yung Android para ma-check natin yung specs niya sa loob. Ayan guys, kapag ganito yung start screen ng phone mo, most of the time stock OS yan. E nasetup ko na siya at yun nga legit na stock OS to. Walang ads, walang bloatware o pasikip na apps sa phone mo. 6.52 inch display IPS ang screen at 4.5 mAh ang battery. MediaTek Helio G80 ang CPU niya, octa-core yan guys, 4GB RAM at 64GB ang storage niya. Smooth na rin siya at stock Android 11 yung operating system. And ito naman guys yung sample images and video captured ni Coolpad Cool 20. Malinaw naman yung kuha niya at maganda sa low light condition, based na rin sa mga nabasa ko sa camera ng ARC-soft reviews. Pero nagmo-moisture yung lens cover niya kapag nalamigan. Fortunately, nawawala din naman kusa. Munti ko na pala makalimutan guys, walang fingerprint tong si Cool 20. Sa akin okay lang naman dahil mas gusto ko gumamit ng pattern at kung sanay ka sa face unlock, meron naman siya dito. And next naman sa gaming naman tayo. Unahin natin dito sa Roblox. Smooth siya guys at dahil hindi naman gano'ng taas ang requirement ng ganitong RPG, kaya swak na si Cool 20 sa mahilig sa ganitong laro. Sa CODM naman, playable siya sa medium quality settings. Pwede rin multitouch pero wala siyang gyroscope. Kaya kung kailangan mo gumamit ng gyroscope sa ganitong laro, not recommended tong si C20. Sa Diablo Immortal, medium settings din na may 30 FPS ang kaya niya. Next ay MOBA game katulad ng ML at itong Wild Rift. Playable at smooth sa 60 FPS na frame rate, kaya sweet spot naman si C20 sa MOBA games. Sa HSR naman, medium settings 30 FPS tayo. Isa sa mga budget phones na kaya yung ganitong laro.
And panguli, Genshin Impact. Para sa stable na gaming, lowest setting lang tayo guys. At least malalaro mo dahil graphics hungry itong game na to. Kasi kadalasan nasa 5k plus ang phone budget mo para makapaglaro ka ng Genshin Impact. Kaya sulit na rin to. And ito naman guys, yung Antutu benchmark results ni Coolpad Gold 20. Conclusion natin dito guys ay simple lang, underrated smartphone pero magandang specs. Even though Android 11 yung OS niya, at least walang bloatware. Tapos MediaTek Helio G80 octa-core pa yung CPU nito na kapag karaniwan, bumili ka ng same pricing ay Helio A22, quad-core na smartphone lang mabibili mo. Kaya panalo ka dito dahil value for money yung ganitong smartphone. At salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin unboxing kapag nagkaroon ng ibang model ng Coolpad smartphones.